Okay, magandang gabi po sa bawat isa. At marami pong salamat sa ako po ay personal na nagpapasalamat na makarating po sa ganitong gawain. At pagpunta ko po rito, actually I'm really kanina po pumunta ko and pagpasok ko po dito sa inyong simbahan, amen. Hindi ko na po alam kung ano po yung maramdaman ko. Okay, honestly speaking, hindi ko po pwede ikaila na ako po ay merong halong kaba. Because una-una po, this is my first time na tumayo sa ganitong karaming kabataan. But I prayed to the Lord that God would help me. Pero maliban po sa kaba, nakaramdam po ako ng tuwa. Akala ko po, konti na lang ang mga kabataan na nakakilala sa Panginoon. Pero seeing this kind of gatherings ay nagbigay po ng encouragement sa akin. And I praise the Lord na marami pa pala mga kabataan na kagaya ninyo. Amen? And sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero sa panahon natin ngayon, sometimes ang nakikita po natin ngayon ay hindi na po natin masasabi na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sapagkat kung titingin po tayo sa mga balita, halos involved sa krimen ay mga kabataan. Pero ako po ay naniniwala, ang Kristiyano na may takot sa Diyos, ang tunay na pag-asa po ng kabataan ng bayan natin. Kaya salamat po mga kabataan na nandito. Thank you very much. I hope sino po sa inyo nakakaintindi ng Cebuano? Raise your hand. Cebuano, Bisaya. Meron po ba? Okay. So, tinanong ko lang po, pero hindi po ako nakakapagsalita ng Cebuano. But how I hope, marunong po ako magsalita. But I will try my best po na ngayong umaga, ay ngayong gabi, ay may pahayag po na maayos po ang salita po ng Panginoon. And thank you po, Pastor Doug. I'm so thankful, Pastor, for having you as my daddy and mentor in Jensen. Marami pong salamat. At kami po ay kanina, supposedly, ay alas 12 po kami makakarating. Pero dahil po sa delay sa flight, ay I think 3 o'clock na po kami nakarating. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, by God's grace, ay nakarating po kami ng safe po dito. At ngayong gabi po, ay gusto ko lang po malaman po ninyo that I really prayed for this. Sana po, pinag-pray nyo rin po itong gabing ito. Na sana itong week po na ito, ay huwag nyo pong hayaan na lilipas ang linggo pong ito na hindi po nangungusap o hindi nyo hinahayaan na mangusap yung Panginoon sa bawat isa. Ngayong gabi po, ay without any further ado, I was given 45 minutes. But that is minimum, amen? So, pero biro lang po to preach the Word of God. And we'd like to invite everyone, please, to do stand up. And salamat po sa lahat po ng mga pastors that are here. Marami pong salamat. At ilan pa lang po yung mga kilala ko po pastor dito. Sina Pastor Ryan, marami po salamat sa lang kabaitan sa amin. Pastor Ronald, Pastor Mark Impang, nakarating na po yan sa church po namin. Andyan po ba siya? Parang nakita ko siya kanina. Marami po salamat. And this time, ay nais ko po na encourage ang bawat isa na open ang Bible po natin sa John chapter 9. John chapter 9 verses 1 to 25. And habang binabasa ko po, ay sundin niyo po sa inyong mga mata. John chapter 9 verses 1, tingnan po natin hanggang 25, pero baka magja-jump na lang po tayo. So John chapter 9, andyan na po kayo, amen? Ang sabi po ng Bible, and as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. And I must work the works of him that sent me, while it is day, the night cometh when no man can work. As long as I am the world, I am the light of the world. When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way thereof and washed and came seeing.
The neighbors therefore, and they which before had seen him, that he was blind, said, Is not this he that sat and begged? Some said, This is he. Others said, He is like him. But he said, I am he. Therefore said they unto him, How were thine eyes opened? He answered and said, A man that is called Jesus made clay and anointed my eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Then said they unto him, Where is he? He said, I know not. And then sabi po ng verse 25, verse 23, ang sabi po ng Bible sa verse 23, talo na lang po tayo para mas mabilis po. Therefore said his parents, He is of age as him. Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise, we know that this man is a sinner. He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Sabi niya, one thing I know, whereas I was blind, now I see. And this time, let's jump sa Ephesians chapter 5, verse 17. And let's read this verse all together sa Ephesians chapter 5, verse 17. Ephesians chapter 5, verse 17. Ang sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 5, verse 17, let's read this verse all together. Ready? Go. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ang mensahe po na pag-aaralan po natin ngayong gabi ay pinamagatan po nating understanding God's purpose in our lives. Or understanding God's purpose in my life. Kaya pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Ready, go. Understanding God's purpose in our lives. So this is our message po ngayong gabing ito. Let's pray. Father God, we come to you tonight. Lord, napakabuti niyo po sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Lord, sa sama po ng sanglibutang ito. Ay meron pa rin po mga young people na kagaya po ng mga young people na nandito na meron pong takot po sa inyo. At Lord, ngayong gabi, hindi ko po kilala ang bawat isa. But alam ko po, Panginoong Diyos, na lahat po ng mga young people na nandito, Panginoon, ay kilala niyo, Panginoon. At wala po kaming maitatago po na anumang bagay po sa inyo. And tonight, Lord, sa ilang minuto nagugulin po namin sa inyong salita. What we are asking today is the power of the Holy Spirit. Lord, sa aking sarili, you know how limited I am. Wala poong kakayahan, Panginoon. And actually, this is actually my first time, Lord, na humarap sa ganitong congregation. But tonight, you know my heart, Panginoon, na wala po kong ibang desire, kundi ang mga kabataan na ito ay mamulat yung kanilang kaisipan kung gaano po kahalaga yung paglilingkod po sa inyo. At Lord, ngayong gabing ito sa mensahe na pag-aaralan po namin, nawa ang bawat isa ay maintindihan at maunawaan kung ano po ba at talaga ang pinakadahilan kung bakit po kami nandito at bakit po kami nag-exist. Maraming po salamat at ito pa ang dalangin sa matamis at makaparing pangalan po ng Jesus. Amen. Okay, so please be seated. Sabi po ng Bible sa Ephesians chapter 5 verse 17, Wherefore be ye not unwise, but understanding that what the will of the Lord is. Kaya dito natin kinuha yung mensaheng understanding God's purpose in my life. Una-una po, mga kabataan na nandito, I just want to ask you first question, are you happy that you are alive? Amen? Kayo po ba ay masaya na kayo ay buhay? Amen? Salamat po. Marami pong salamat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan ako ng opportunity ng Panginoon para masaksihan at mabuhay dito sa mundo at masaksihan yung kanyang kapangyarihan. But I just want you to know that God created you with a purpose. Ako po ay naniniwala with all my heart na ngayong gabi ikaw ay nabubuhay and you are not accident. Hindi ka aksidente. Ako po ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay merong purpose at merong plano yung Panginoon sa buhay natin.
God created a lot of things. He created sun. He created moon. He created sea. He created flowers, plants, animals. And marami po siyang nilikha. At sa lahat na nilikha niya, ako po ay naniniwala, mga kapatid, na merong purpose ang Panginoon. At kung sa mga bagay na yan ay may purpose ang Panginoon, ako po ay naniniwala ngayong gabing ito ay meron ding purpose ang Panginoon sa bawat isa. Kaya po kapatid, I don't know who you are, hindi ko po alam kung sino po kayo. Hindi ko po alam kung saan po kayo, kung ano yung ano po yung nasa puso po ninyo. But I just want you to know, it doesn't matter who we are. It doesn't matter kung saan man tayo pamilya pinanganak. But gusto ko lang pong sabihin po sa inyo, lahat po tayo dito ay pantay-pantay at lahat tayo ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Hindi man tayo mahalaga sa mga tao sa paligid natin, but one thing is for sure, in the eyes of God, lahat tayo ay mahalaga. And this is who, ito kagandahan sa Panginoon. This is an illustration na lagi natin naririnig. Ito ay pera, 1,000 peso. At sino sa inyo yung gusto ng 1,000 pesos? Sino ang gusto nitong 1,000? Raise your hand. Okay, so lahat gusto natin. Pero biro lang po ha, example lang po ito ha, halimbawa lang. Hindi ko kayang bigyan ng 1,000 lahat. Pero what if this 1,000 ay nilukot na natin? Talagang pinakalukot na natin mga kapatid. And pwede pa ba nating sabihin na itong 1,000 na ito ay wala nang halaga? Sino sa inyo ang gusto pa rin ng lukot ng 1,000? Wow, gusto pa rin. Kasi bakit po? Kasi ang 1,000 ay hindi pa, kahit lukutin mo, ay hindi pa rin yan nawawala ng halaga sa Panginoon. And I'm so thankful mga kapatid, that in the eyes of God, sino man po tayo, ano man yung naranasan natin sa buhay, maybe you are saying na wala kang kwenta, maybe you are saying na wala kang halaga, but I just want you to know that in the eyes of God, everybody is mahalaga, amen? And that's why that we believe that Jesus died for all. Because everybody ay mahalaga sa harapan ng Diyos at hindi lamang iilan. And mga young people, I just want to ask this question, why is it important to know God's purpose sa buhay mo? Bakit mahalaga na malaman mo kung bakit, ano ba yung purpose, kung bakit ka nabubuhay dito? Alam niyo po mga kapatid, una-una, hindi naman natin makakaila yung katotohanan na sa panahon natin ngayon, napakarami po mga nagpapakamatay. At karamihan po ng mga nagpapakamatay ay mga teenager na kagaya ninyo. Minsan, iba-ibang mga problema. Kami po ay nagtuturo po sa mga school, different school doon sa Pampanga. At minsan, one time meron po kami mga na-witnessan, may mga na-witnessan po kami na meron kong tinuruan na isang room doon at pagkatapos, yung mga estudyante, mga nagtatangkang magpakamatay, ang dami nila. Tapos, 1 week before ako pumunta doon, ay meron pang mga nagpakamatay na estudyante. And there are a lot of teachers na umiyak po sa akin, pumupunta, and they are having problem with the students sapagkat marami silang mga estudyante na nagpapakamatay at iniisip na magpakamatay. And I don't know who you are tonight. And maybe naranasan nyo na rin yung isang beses sa buhay mo na dumaan sa buhay mo na parang gusto mo nang tapusin ang inyong buhay. And different reasons why. But I just want you to know, isa po sa mga nagiging dahilan talaga kung bakit there are a lot of people na mas pinipili nilang tapusin ang kanilang buhay. Because of what? Because they lost their purpose. Na iyon yung time na nawawalan na sila ng purpose kung bakit sila nabubuhay dito. Kaya nga I can't imagine that 14 years old, yung kasama sa church namin, yung member namin, tapos kasama niya, na piloto yung tatay, piloto yung nanay, tapos yung 14 years old, ay pagkatapos ng 14 years old po na yon ay nagkaroon lang ng konting problema sa kanyang girlfriend. Ang ginawa ng kabataan na yon na meron silang pera, mayaman sila, they have everything, pero ang ginawa niya po, pinutok niya sa ulo niya yung baril. Yung bata na yon, 14 years old, ay pinatay niya yung kanyang sarili. Alam niyo po mga kapatid, nung tagturo kami sa elementary, and then sometimes, may dumating sa time na tinanong ko yung mga estudyante, sino sa inyo yung stress? Elementary students, I just try to ask that question. Pero alam niyo po, 95% na mga elementary ay tinaas yung kanilang kamay. Alam niyo po, nung panahon namin, nung grade 12, nung grade 6 kami, 12 years old, yung word na stress ay hindi namin alam. Minsan iniisip nga namin kung paano maging super saiyan noong panahon namin noon. Kung ano-ano lang ang nilalaro namin.
Pero ngayon, nasa mundo na tayo nakakaiba. But I just want you to know, Christians, napakalaga na alam mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo, because if you know God's purpose sa buhay mo, hindi mo basta tatapusin ang iyong buhay. Because as upon understanding yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, you will surely be thankful na ikaw ay nabubuhay. Kaya nagpapasalamat tayo, mapatid, na meron tayong Kristo sa puso. Why? Understanding God's purpose brings direction in confusion, peace in uncertainty, and motivation in life. And what God wants us is not just about surviving, it's about living in God's purpose. Alam niyo po, mapatid, ang reason ng Panginoon is not just about nakakapag-survive tayo araw-araw. It's about living in God's purpose. Alam niyo po, minsan, marami po mga tao ngayon ang gugulo ng kanilang buhay. Miserable. Why? Because they are not doing God's purpose for them. Alam niyo po, mapatid, gaano man kasi kahalaga yung isang bagay, kapag it's not doing its purpose, are you still there, amen? Gaano man kahalaga isang bagay, if it is not doing its purpose, walang halaga yan. Just for this example, itong microphone, hindi ko po alam, siguro mamahalin na microphone po ito. So siyempre, siguro, mahal, at merong purpose itong microphone na ito. Pero actually, pwede mong itong pamukpok, tama po ba ako? Pwede kong itry na pamukpok po ng ulo, hindi, biro lang. Pwede mo siyang pamukpok ng mga marami kang pwedeng gawin. Actually, pwede kong ihagis ito sa mga young people na natutulog, amen? Hindi, biro lang. So marami siyang pwedeng gawin. Pero that's not His purpose. And same is true. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Marami tayong pwedeng gawin sa buhay natin. Pero the question is that God's purpose for you? Yan ba yung purpose ng Panginoon? Kaya there are a lot of people today are frustrated. Maraming mga tao, maraming mga young people ngayon as frustrating. Bakit hindi binibigay ng Diyos yung gusto ko? Well, I just want you to know, mga kabataan na nandito, nabubuhay tayo dito hindi para tuparin ang ating mga sariling pangarap, kundi nandito tayo para tuparin yung pangarap ng Diyos sa atin. And bakit? Kasi marami akong pangarap, walang masamang mangarap. But I just want you to know na walang papantay at wala pong mas higit sa pangarap ng Diyos para sa atin. Why? Because He is the one na nag-create sa atin. He is the one na nagsusustain sa atin. At ang Diyos na maniwala kayo, hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, ang mundo natin meron siyang maling sinasabi, follow your heart. Follow your dream. Mali po yan. Kasi ang sinasabi ng Bible, as a matter of fact, don't follow your heart because your heart is deceitful above all things. At ako po ay nagpapasalamat sa buhay ko na meron ako. I just want to know, I'm enjoying my life. Ini-enjoy ko yung family ko. Not because of nakapagtapos tayo ng ganito, not because may pera tayo, but because simply why we enjoy life, because we just follow the will of God sa buhay natin. And I'm not sure ngayong gabing ito, kung wala ako sa Panginoon, kung hindi ako sumunod sa kalooban ng Diyos, I'm always asking myself, anong klaseng buhay na meron ako? Alam niyo po, mga kapatid, honestly speaking, young people, are you still there, amen? Young people, honestly speaking, tatanda ka. And it's either, sa pagtanda mo, your life will be filled with regret or will be filled with gratitude. Marami pong mga tao nung tumanda, sinusumpa nilang kanilang buhay. Bakit? Dahil sa maling choices na pinipili nila. Kaya there are times na minsan napakahirap sundin yung kalooban ng Diyos. Pero it's still, yan po ang pinakamagandang bagay. There are just 3 things po ngayong gabi na gusto kong i-share sa inyo. I cannot share ng individual specific purpose ng Panginoon.
But as thousands of young people here, ito po yung plano ng Diyos in general sa bawat isa. Number one, God's purpose for you is number one, to be saved. Ang isa sa pinaka-purpose ng Diyos sa atin ay ikaw ay maligtas. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ako that the very reason why Jesus Christ came here on earth is para tayo po ay maligtas. And maybe, alam ko po mga kapatid, huwag sana kayong magsawa sa pangangaral about salvation. Kanina lang, sabi ni Pastor Ronald, finish na po yung salvation last week pa. At alam ko po yung pastor ninyo ay hindi sila nagkulang na ipangaral kung ano yung salvation. Si Pastor Doug, nung tumayo siya dito, is all about salvation. Si Pastor Ronald, in-explain niya isa-isa yung salvation. What is salvation? At here we go. And my first point is about to be saved. And do sa triple S cup nyo is nandun yung word na salvation. At huwag sana kayong magsawa because ganito kahalaga ang salvation. Bakit? Kasi ang salvation ay hindi nangangahulugan. Alam ko po, I praise the Lord for this camp. What Pastor Doug shared me po is alam ko, hindi ka pwedeng pumunta rito kung hindi ka nag-memorize ng verse. Am I right? Bawat isa sa inyo ay required na mag-memorize ng scripture. But I just want you to know, alam naman nating lahat, hindi naman po porke baptist ka, hindi naman porke may ministry ka, hindi naman po porke na marami kang verses na memorize, ay ligtas ka na. And this is God's will for you. He keeps on reminding you. He keeps on reminding you. Kasi baka may mga tao pa dito na patuloy nilang pinapatigas ang kanilang puso. Pero ang amin lang naman, sabi ng iba, na-preach na yung salvation kahit hindi mo na i-preach. No, because hindi, kailangan pa rin natin i-preach because hindi naman namin alam yung puso ng bawat isa. Pero ang amin lang ay hindi kami nagkulang sa pangangaral at pagpapaalala sa inyo kung gaano kalang yung salvation. You know what? Knowing the plan of salvation is different from being saved. It's just an example. Kapag ikaw ay nauuhaw, kamukha ko ngayong gabing ito. Amen? Naniniwala po ako, last week, halos naubos last week po, Tuesday to Friday, nag-preach po ako sa isang camp, 7 times po ako nag-preach. Halos maubos na po yung boss ko, pero by God's grace, after that Saturday, naka-recover ng konti, kaya pagpasensya nyo na ngayon. Itong tubig na ito, meron po akong tubig, naniniwala po ako na pag ininom ko to, matatanggal yung pagkauhaw ko. Pero hindi po sapat na maniwala ko na sa tubig na ito, natitignan ko lang, pag tinignan ko yung tubig, ay mawawala na yung pagkauhaw ko. At kailangan kong inumin para mawala ang pagkauhaw ko. And same thing is true pagdating sa salvation. Young people, hindi po enough na alam mo yung paraan ng kaligtasan. Hindi enough na kamukha ni Judas. Nasabi ng mga ibang religion, si Judas daw ay isang example na naligtas pagkatapos noon. Ay siya ay after ilang nawala daw yung kanyang kaligtasan. Na sinasabi na it is possible for Christians na mawala ang kaligtasan nila. But in reality, si Judas alam niya lang kung paano maligtas. Pero hindi talaga siya tunay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. And maybe you are here tonight, alam mo kung paano maligtas. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 7, tingnan po natin sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Sabi ng Matthew chapter 7, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Doeth the will of my Father is in John chapter 6 verse 40. Na hindi ito nangangahulugan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa, kundi nangangahulugan po, ang ibig sabihin ng verse nito is sa pananampalatay. That's the will of my Father. And then sabi ng verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity.
Ano sabi ng Panginoon sa nila? These people thought that they are saved because gumawa sila ng maraming bagay patungkol sa Panginoon. But in reality, they are not saved. Alam niyo po, mapatid, ngayong gabing ito, the only thing that we can do is to preach and to warn you. But at the end of the day, it's between you and God ang nakakalam ng inyong mga puso. And I hope and pray that we are not just saying na tayo ay ligtas, but with all my heart ay talagang tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo. Kasi ang salvation ay hindi yan biro. Yung impyerno ay totoo. And what Jesus Christ did on the cross ay hindi po biro. Ang sabi ng Bible, siya ay mayaman, pero iniwan niya yung kanyang karian at siya po ay nagpakaduka para tayo mga duka ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Para lang tayo magkaroon ng buhay na walang gan. Can I ask my kid po, my daughter po ngayong gabi dito, na pumunta po siya dito sa harapan. Just quick lang po. Dito lang po, si Zipis. Dito Zip, come here. I just want to know na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kaya ang people, huwag mong isipin na wala nagmamahal sa atin. Mahal po tayo ng Panginoon. Ito po yung baby namin. She's now 7 years old. And by the grace of God, kamukha ko po ba? Kami po ay naghintay ng 7 years. Bago po kami nagkaanak, 7 years po kami naghintay. And during that 7 years, akala namin, nung time na magkasawa pa 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, and my wife get always frustrated. And kinakalma na namin kinocomfort na namin yung sarili namin. Siguro sabi namin, okay lang na walang anak. Kasi siguro yun ang plano ng Panginoon kasi marami naman kami mga anak po sa church. And after 7 years po, yung wife ko bigla na lang sumakit yung kanyang tiyan. At pagkatapos nun, nung sumakit yung kanyang tiyan po, ay madaling araw, dila namin siya sa hospital with her ate po. Pagkatapos nun, ay sabi, nung time na i-check up na po siya, sabi niya, nung time na saksakan po siya ng pain reliever, kailangan mo siyang i-pregnancy test. Kasi may asawa siya. But after that, wala kaming kaalam-alam. Yung time na yon ay nag-positive, buntis pala siya. At pagkatapos, nung nasa sakyan po ako, nasa kotse po, pumunta po yung aking ate. Tapos pinakita niya, alam niyo po mga kapatid, hindi ko alam kung anong maramdaman ko. And sabi ko sa wife ko, let's pray. At that's the longest prayer na pinag-pray ko, pero in just one word. And what is that? Lord lang. At nung sinabi ko, Lord, hindi na po kami huminto, kakaiyak. Ito lang ay pagpapakita mga kapatid na sa Diyos na pinaglilingkuran natin ay walang imposible. Umiyak lang kami, Lord, pagkatapos iyakan na kami. And alam niyo po mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, mahal na mahal ko po yung aking anak. As a matter of fact, kung tatanungin niyo ko ngayong gabi, sino mas mahal ko, yung asawa ko o ito? De, biro lang, ayoko sumagot, amen? Baka sasabi ko, mas mahal ko ito. Alam niyo po mga kapatid, mahal na mahal ko po ang baby ko. Ngayon, 7 years old na siya. If ever man po na dumating yung time na paglabas namin dyan, wala naman sana. Halimbawa, galing ako ng bangko at pagkatapos noon, meron akong daladalang isang maleta ng 10 million na peso na halaga. Pagkatapos, tututukan ka ng baril, Brad. Sasabihin sa'yo ng hold-upper, sinong ibibigay mo, yung anak mo o yung 10 million? Alam niyo po, maniwala kayo, hindi ako magdadalawang isip na ibigay yung 10 million sa kanya. Bakit? Kasi yung pera maibabalik, pero yung buhay ng anak ko ay hindi na maibabalik. Ganito ko siya kamahal. And same thing is true. Yung mga tao ngayon, magbibigay ka ng tracts, babahagi mo yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, ay ayaw nila. Pero kapag ikaw ay mag-house to house, magbibigay ng 500, kahit nga 50 lang yan, walang tatanggi. Minsan may mga tao na tatanggi, sasabihin sa iyo, ba't di na lang ang pera ang pamigay nyo? Pero sabi ko dun sa tao na yan, sir, yung pinamamibigay namin na babasahin, ay mahalaga pa yan sa pera. And what our people need today ay hindi pera. Your purpose ay hindi para kumita ng pera. Your purpose is to be saved. God's purpose for you. Sabi na iba, it's easier for God to give us money.
Mas madali sa Diyos ang bawat isa bigyan ng 1,000, pero salamat, hindi pera ang binigay sa atin ng Panginoon, ang kanyang anak, sapagkat alam niya, si Jesus Christ ang pinakakailangan natin. Thank you, Jeep. Yesterday, I preached on the subject, when God calls us home, are you ready? Tapos during that time, meron kami mga young people na nabaptize na, but they raised their hand. Sabi niya, Pastor, hindi ko naman talaga tinanggap si Jesus Christ. Sumunod ako sa prayer because pinapasunod lang ako. Pero walang sincerity. But hopefully tonight, ngayong week na ito, sana kilalanin mo si Kristo bilang saring tagapagligtas. And why we are having camp like this? Bakit meron tayong camp na ganito? Iba sa inyo, they travel 6 hours, 2 hours, 3 hours. At sina Pastor Dag at lahat ng mga team niya, sila po ay nagpagod lahat. Can you imagine the effort that they put on it? Can you imagine lahat ng effort na nilagay po na yung iba sa inyo, ayaw sumama, napipilitan, pero may mga pastor kayo na pinasama, pinilit kayo. Kaya pasalamatan yung mga pastor ninyo na sinama kayo dito sa camp na ito. And what is all about what we are doing? Ano ba yung papapagod nila? Ang daming gastos. And I heard, magkano yung registration nyo dito? Magkano po? 300 lang. Alam niyo po, sa sobrang 300 lang. And bakit nila ginagawa ito? Because naniniwala sila, if there is even just one person nagkikilala sa Panginoon, ay higit pa yan sa lahat ng kayamanan na in-spend nila. Kung meron lang isa, dalawa na magsusuko ng buhay, lahat ng pagod, lahat ng gastos, lahat ng effort is worth it na lahat. To be saved. Kaya people, wala namang ibang kasiyahan ng Diyos kundi bawat merong isang tao na nagsisisi. And number 2, not just to be saved, but to know Christ. Isa po, basahin natin number 2, ready, go. To know Christ. Isa po sa rason ng Panginoon kung bakit tayo nabubuhay, para makilala natin si Jesus Christ. In John chapter 9, makikita natin dito, mapatid, na merong isang taong bulag. Alam niyo po ba ang bulag ay hindi nakakakita? Amen? Sino sa hindi pa nakakaalam nun? At least ngayong gabi, kahit yun lang natutunan nyo. Alam niyo po, batid, ang bulag, I'm not sure with you, but for me po, ako tatanungin. Isa po sa pinakamahirap na, anong tawag dito? Kapansanan ay yung pagiging bulag. Can you close your eyes for a while? For a while lang, okay? Huwag niyong ituloy-tuloy. Iba kanina pa naka-close. Can you close your eyes for a while? Kaya tumayo muna kayo. Tayo lang kayo. Tayo. Hanapin niyo yung crush niyo. Hindi, biro lang. Di pa tayo mag-closing prayer. Halimbawa lang. Close your eyes. Bilang tayo ng 10, nakatago na kami lahat. Hindi, biro lang. Sige, close your eyes lahat. Alam niyo po, matitry niyo maglakad. Biro lang, balik na kayo. Please be seated. Alam niyo po anong point ko, mga kabataan? Napakahirap po maging bulag. And during this time, nung si Kristo ay nakita niya ang bulag na ito, and these disciples, verse 2, asked him saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Kasi during that time, kapag parang may sakit ka, laging may kasalanan. Although alam ko naman, lahat naman ng karamdaman ay bunga ng kasalanan. Pero during this time, may nagtanong yung mga disciples, sino may kasalanan? Yung tao na yan, o yung kanyang magulang, bakit siya pinanganak na bulag? And verse 3, Jesus answered, neither had this man sinned, nor his parents. Pero sabi niya, but that the works of God shall be made manifest in him. Sabi niya, hindi kasalanan ng magulang, hindi kasalanan nino man. Pero the reason kung bakit siya pinanganak ng bulag, because that the works of God shall be made manifest in him. This means ang Diyos ay may purpose sa taong bulag na ito.
Ano lang niyo po mga kapatid, sa verse 11, just gusto ko na lang po ano po, dahil kulang na po tayo ng time. Verse 11, he answered and said, Amen. So, itong bulag na ito, sabi niya kay Jesus Christ, nung tinanong siya, sabi niya, how were thine eyes open? And then sabi niya, Amen. Verse 17, sabi niya, they say unto the blind man again, what sayest thou, O him, that he hath opened thine eyes? He said, ano sinabi niya? He is a what? He is a prophet. Can we say the word prophet? Ready, go. Prophet. Yung una, Amen. Pangalawa, a prophet. But by the grace of God, in verse 38, and he said, what did he say? Lord, I believe. And by the grace of God, na itong bulag na ito ay naligtas at nakakilala sa Panginoon through the power of God, na open yung kanyang mata. At pagkatapos doon, nakita natin yung kanyang growth na tinawag siyang a man, a prophet, but at the end of the day, ang sabi niya, Lord. At alam niyo po, mga kapatid, sa mga kabataan nandito, one of the very purpose ng camp na ito ay mas makilala niyo pa ang Panginoong Diyos sa buhay ninyo. Ako po, yes, nandun na tayo. Dito sa camp na ito, marami kang magkikilala. Marami kang magkikilala na mga young people. Marami kang mga kakilala na mga tao na mga magiging kagrupo ninyo. At aalis kayo dito sa camp na ito, maybe magkakaroon kayo ng marami mga Facebook na friend request, marami kayo mga makikilala, at marami kayo makakachat. Pero ang gusto ng Panginoon na ngayong gabi, na ang pinaka-desire ng bawat isa sa camp na ito, ay mas makilala nyo pa kung sino si Jesus Christ sa inyong buhay. It's not just about knowing, it's not just knowing about Christ, but knowing who He is, knowing Christ. There is a difference between knowing about God and knowing God. Alam niyo po, batid, meron akong isang question noon. Dumating po ako sa time that nag-doubt talaga ako sa existence ng Panginoon. Adyan pa kayo mga kabataan? Can I just ask you this question? Sino po sa atin ang minsan din nag-doubt sa existence ng Panginoon? If you're going to honest, can you raise your hand? I just want to see. Kung meron ba akong kasama, hindi ko sinasabing tama ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na tama na i-doubt ko yung Panginoon. Wala akong karapatan na i-doubt yung Panginoon. But dumating lang ako sa time na nag-iisip ako, totoo ba talagang merong Diyos? And during that time, minsan may isa sa mga rason kung bakit nag-aano ako na totoo ba talaga merong Diyos kasi nagpipray ka lagi. Tapos isa sa mga dahilan kung bakit may mga tao na mga atheists, isa sa mga dahilan kung bakit marami mga tao na nagda-doubt sa existence ng Diyos. Isa sa dahilan because I don't see God. Hindi daw totoo ang Diyos kasi hindi mo nakikita ang Panginoon. Yan ang sinasabi ng atheists, na ang mundo natin daw ay billion years ago na, billion years. But I just want you to know na kahit anong sabihin ng tao ay hindi pa rin maalis yung katotohanan na totoo ang Panginoong Diyos. Na totoo ang Diyos, una-una. Hindi porke hindi mo nakikita ang isang bagay ay nangangahulugan na hindi na totoo. There are a lot of things dito sa mundo na hindi mo nakikita, but it doesn't mean hindi totoo. So yung argument na yon ay, yan na po, alam niyo po mga kapatid, I remember the time na meron lang akong kinausap, habang nagsasolwin pa ako, meron po nakaupo dun sa motor. Pagkatapos nun, sinare ko ng gospel, and I don't know bakit ganon pa sa yung pagbungad ko sa kanya. Sabi ko, sir, naniniwala ka ba sa Diyos? And then sabi niya, hindi. And then sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin po, wala naman daw Diyos na lumikha sa atin. Tayo lang daw mga tao ang lumilikha sa Diyos sa ating mga kaisipan. And then sabi ko dun sa taong yan, sir, naniniwala ka ba na may gumawa dyan sa Aerox mo? Sabi niya, oo naman. Pangalawang tanong ko, sir, nakita mo ba yung gumawa dyan sa Aerox mo? Hindi. Pero sir,
Bakit ka naniniwala na may gumawa dyan sa motor mo, samantalang hindi mo naman pala nakita yung gumawa niyan? Kasi napakaganda. Kung walang gumawa niyan, hindi na aksidente, baka yung gulong niya nasa taas, baka yung manubela niya nasa baba. And same thing is true. Sabi ko, kung sa motor mo na yan, sir, naniniwala ka na may gumawa, is how much more, yung laki ng mundo, yung ganda ng tao, at sasabihin mo na walang gumawa niyan. Ang art ay pagpapatunay that there's an artist. Ang building ay pagpapatunay that there's a builder. And therefore, the creation ay pagpapatunay that there is a creator. Imagine, sasabihin mo, ang ganda ng tao, yung ilong nyo, hindi nakabaliktad, amen? Kung nakabaliktad, edi pag nag-shower kayo, lunod kayo agad. Pero bakit hindi nakabaliktad? Bakit everything? Ang earth po, lumapit lang ng konti sa sun, ay pwede tayong masunog lahat. Although alam ko ang Jensen ay malapit sa sun. Sobrang init. Pero kapag ang earth lumayo lang ng konti sa lahat tayo ay magpi-freeze. And ilang kilometers po yung umiikot yung mundo natin. Pero bakit natin hindi nararamdaman? Because of the constant speed. Are you still there? Amen? Kasi kahit sumakay ka ng airplane, kahit sumakay ka ng sasakyan, hindi mo nararamdaman na tumatakbo yan ng 100 kahit sapagkat constant speed. Pero once na mag-stop yung sasakyan, ay bigla mo lang mararamdaman. And why? Ilang years na umiikot yung earth natin, hindi natin nararamdaman ng walang linya. Yan po ay nakahang. At kapag yan ay nag-stop, lahat tayo dito malulunod. Pero bakit? Because there is God. Sabi ko sa mga atheists, kung tama ang paniniwala mo na walang Diyos, pag ako ay namatay, walang lugi po sa akin. Pero kapag tama ang paniniwala ko na may Diyos, pag ikaw ay namatay, malaki ang kalugihan mo. But whether you believe in God or not, someday, we will all stand before God. You know what? Si Epicurus, sabi niya, a philosopher na associated sa materialism, this is his arguments. If God is willing to prevent evil but not able, then He is not omnipotent. If He is able but not willing, then He is not loving. Sabi niya, if God is willing to prevent evil but not able, then hindi daw omnipotent ang Diyos. But if He is able, pero hindi siya willing, then He is not loving. Kung kaya niya naman, pero hindi niya ginagawa, hindi siya mapagmahal. If He is both able and willing, kung siya ay able at willing siya, at bakit nag-exist ang evil? If He is neither able nor willing, then why call Him God? Sabi kasi ng iba, if there is God, why there is suffering? Kung meron daw Diyos, bakit merong kahirapan? Young people, I just want you to know, unang-una, hindi naman lahat ng kahirapan na naranasan natin ay kasalanan ng Diyos. Marami tayong kahirapan na pinagdadaanan na hindi kasalanan ng Diyos, pero kaya mo narapan na pagdadaanan yan sapagkat kasalanan mo. Sapagkat hindi ka marunong sumunod sa purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kaya napakalaga. Bilang even si Apostle Paul, his desire that I may know Him. At paano mo siya lalo makilala? Napakalaga, you have to spend time with Him. Ang dami nating kilalang celebrity, ang dami nating kilalang mga sikat na mga characters sa games, pero hindi natin kilala kung sino si Jesus Christ. And when we talk about knowing God, listen, young people, we're not just talking about knowing Him by name. It's just this, for example, sir, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? James. Kayo po, anong pangalan mo? Carl. It's just this, for example, I know James. I know Carl. At pag nakita ko yung mukha niya, pwede ko sabihin, James, kumusta? Carl, kumusta? But in reality, I don't really know who they are. I don't know kung sino yung magulang niya. I don't know kung saan siya nanggaling. I don't know kung anong paborito niya. I don't know kung anong ginagawa nila. And same thing is true. When we're talking about knowing God, it's not just about knowing Him by name. There are a lot of young people, they know Him by name, but they don't really know who He is.
Alam niyo po mga kapatid, itong chair na ito, itong chair na ito po, umupo ako dito. Hindi po ako nagdalawang isip. Bakit hindi ako nagdalawang isip? Kasi alam ko po itong chair na ito ay kaya kong dalhin. And same thing is true. If you really know who God is, hindi ka magdadalawang isip na isusuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Because you know who God is. Sumakay nga ako sa airplane eh. Hindi ko nga kilala ang pilot eh. Pero nakaupo ako ng makayos, nakatulog ako, and biyaya ng ako, alam ko, naniniwala ko makakarating. Hindi ko nga kilala yun eh. How much more why you can surrender your life to the Lord? Sabihin mo, Lord, kung anong purpose mo sa akin, yun ang mangyari. At magagawa mo lang yan if you really know who God is. At dahil mga tao na natatakot sila magsuko ng buhay, baka daw mapabayaan, baka ganito ang mangyari sa kanila. Well, isa lang ang katotohanan, maybe you don't really know who God is. Our God is a powerful and a loving God. God was able to open the eyes of a blind man. Because God is powerful. And He's not just powerful, but He's a loving God. I can't imagine serving a powerful but not loving God. I can't imagine what will happen to us. But I thank the Lord that our God is not just a powerful but also a loving God. And number three, are you still there? Amen? Pabus na po yung aking oras. Pero number 3, not just to know Christ, but to live for Christ. God's purpose for you is not just to be saved, not just to know Christ, but higit sa lahat, to live for Christ. You know, that's life is all about. That is life is all about. Revelation 4:11 says, this is my life verse. Revelation chapter 4 verse 11. Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Christ is our creator, He is our Savior, He is our Master. Kapatid, sana, like what Apostle Paul said, I am crucified with Christ. Sino po nakaka-quote niyan? Pwede bang i-quote natin together with me? Ready, go. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam niyo po, matid, people today feel empty because they live only for themselves. Hanggat ikaw ay nabubuhay pa sa sarili mo, ay hindi mo mararamdaman yung purpose mo dito sa buhay. Ang tunay na kasiyahan ng Kristiyano ay wala sa mga bagay sa mundo. Ito ay nasa paglilingkod sa Panginoong Diyos. You know, kaya napakalaga to surrender your life to the Lord. Because you will never know God's purpose sa buhay mo kung hindi mo isusuko yung buhay mo sa Panginoon. Kaya sana po, mapatid, if meron man po sa atin na hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos, sana ngayong gabing ito, let's make a decision na ang buhay na meron ka ay para ipamuhay, hindi para sa sarili mo, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. You know, young people, isa sa pinakamalaking kasinungalingan na yun is yung kasinungalingan na we thought we still have a lot of time. Alam ko po, bata pa kayo, pero hindi niyo po pwedeng sabihin, you still have a lot of time. Are you still there? Amen? Totoong story po ito. Yung wife ko po, meron siyang kapatid na 23 years old. And during that time, yung kapatid niya na 23 years old, wala po siyang sakit, wala po siyang karamdaman. Napakabata. And during that time po, Saturday, that is Saturday night, magkakaroon kami ng Youth Sunday ng Sunday.
And during that time, nag-practice sila ng mga drama po. At pagkatapos nun, hindi natapos ng maaga. So they are young people. During that time, they decided na matulog na lang po sila sa church. And pagkatapos nun, yung wife ko, katabi niya yung kanyang brother na 23 years old. At 2 a.m. po, ginising po siya ng wife ko kasi habang natutulog, ginising siya kasi ang lakas niyang humilik. Sabi na miss ko, nakakaya sa ating makasama, ang lakas mong humilik. Nagising siya, na-istorbo. Sabi niya, bakit mo? Pagkatapos noon, alam niyo po mapatid, nakatulog siya alas 3 na madaling araw, just after 1 hour. Just after 1 hour. Ginigising siya ulit ng misis ko. Hanggang kinigising niya, hindi po siya magising. Hanggang tinakbo po siya sa hospital and dead on arrival po yung kapatid ng misis ko. Sabi na iba, walang sakit, walang karamdaman, but the age of 23. Sabi ng misis ko, kung alam ko lang na alas 3 na madaling araw, siya ay mamamatay, sana nung 2 a.m. na nagising ko, nakausap ko, sana hindi ko na siya pinatulog. But you know, the reality, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Huwag niyong sabihin, malakas pa kayo. Maraming mga kabataan na kagayo na namamatay. But at the end of the day, what is more important is not just about how long you live, it's about how well you live. That's why Apostle Paul said, nung siya ay naligtas, ang sabi niya, Lord, what will thou have me to do? And even Jesus Christ, when He came here, sabi niya, not my will, but thine be done. Kaya Solomon said, vanity of vanities, everything under the sun is vanity. Yeah, it's true. The Ecclesiastes, hindi niya sinabing life with meaningless. Sinasuggest that life without God, outside the will of God, is meaningless. That's why don't waste your life. Do what God wants you to do. Ako po ay naligtas. I'll end with this po. When I was 13 years old. Sino sa mga 13 years old? Ako po ay naligtas ng 13 years old. At the age of 14, I surrendered my life sa Panginoon to go to Bible school. At the age of 16, nung ako po ay pumasok sa Bible school, kasi sabi ko, Lord, ayoko mag-aral ng college. Parang ngayon mo, hindi ko naman sinasabi masama, pero that was the time na mainit po ako sa Panginoon. At the age of 17, ako po ay nag-work as a youth pastor and as assistant pastor sa church namin. At the age of 19, nung ako po ay nag-graduate sa Bible school. At the age of 22, nung ako po ay naging pastor ng Higher Ground Baptist Church. At ilang years na po ako nagpapastor, more than 50 years na po ako nagpapastor. Pero by the grace of God, wala po akong pinagsisihan sa buhay ko. Bakit? Because for me, I'm just doing what God wants us to do. Young people, please, huwag kang mabuhay sa sarili mo lang gusto. Huwag ka lang mabuhay kung ano yung gusto mo. You'll get frustrated over and over and over and over again. Pero sumunod ka. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, what will thou have me to do? Sabihin mo, mag-decide tayo ngayon, Lord, not my will, but thine be done. Kaya sana wag masayang ang pagiging kabataan nyo. Wag masayang ang buhay nyo. Paano mangyayari yun? Kapag pinagamit mo ang buhay mo sa Panginoong Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Let's pray. Father God, we come to you tonight. Lord, we just want to thank you, Lord, for the privilege na mabuhay po kami dito sa mundong ito. And Lord, salamat for giving us an understanding na hindi nyo lang po kami nilikha dito, kundi meron kayong purpose. And today, sa aming panahon, there are a lot of people today ang nabubuhay na hindi nila alam kung ano lang purpose nila. Pero Lord, tonight, thank you for your word. Thank you for giving us understanding about kung ano yung purpose nyo sa buhay. And our goal tonight is not just to know your purpose, but to fulfill your purpose sa buhay po namin, Panginoong Diyos.
And salamat po, Lord, sa mga young people na ito. And I pray, Lord, that you please help them. Give them the grace they need na sila po ay mag-decide ngayong gabing ito na sundin, hindi po yung sarili naming pangarap, hindi yung sarili naming gusto, kung hindi po, Panginoon Diyos, yung gusto niyo po na mangyari sa buhay po namin. That's why, Lord, our prayers tonight, kung meron po sa amin, hindi pa nakakilala sa inyo, ngayong gabing ito, ay hindi po siya magdalawang isip, kundi ngayong gabing ito, tanggapin niya po kayo, Panginoong Diyos, bilang sa tagapagligtas. And help us to know you more, and help us na magkaroon ng decision, like the decision ni Apostle Paul, that to live for Christ. Marami po salamat at kayo po ang mangusap po sa aming invitation ngayong gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen, Pastor. Please. Habang gaduko inyong maulo, piyong inyong mga mata. Young people, iduko ang ulo, piyong ang mga mata. Paminaw, pag-ayo karon nga gabi sa atong invitation. Nakadungog kita og klaro nga mensahe gikan sa pulong sa Ginoo, God's purpose. Ang purpose sa Ginoo sa atua para kita maluwas. Ang purpose sa Ginoo sa atua para mailhan nato kung kinsa siya. Ang purpose sa Ginoo sa atua para kita mga buhi, mga lagad diya sa Dios. But young people, lisod para sa imuha to know God. Lisod para sa imuha nga ihatag nimo ang imong kinabuhi diya sa Ginoo kung karon nga gabi dili ka luwas. Kung karon nga gabi wala kay personal nga relasyon sa Ginoo, habang kaduko ang imong ulo gapiyong ang mga mata, kinsa maghambal dere, Brother Ronald, pag namatay ko, sigurado ko 100% nga padulong ko sa langit. Paminawi pag-ayo ang akong giingon. Kung mamatay ka, sigurado ka nga padulong ka sa langit. Sigurado gyud 100%. Pwede ba nimo itaas ang imong kamot? Yes. Itaas ang kamot, luwas ka. Ibaba ang kamot. Young people na ipipila sa inyo adere. Wala mo nakataas sa inyong kamot. Kabalo ba mo nga no? Dili mo sigurado. Na ay pipila sa inyo hadere, kung mamatay mo, impyerno ang inyong padulngan, kay tungod wala pa mo naluwas. Wala mo'y dili mo sigurado sa inyong kaluwasan. Iduko ang ulo ipiyong ang mga mata, iduko lang ulo ipiyong ang mga mata. Or maybe ang uban sa inyo hadere, abi ninyo luwas mo. Pero kabalo mo, inyong kinabuhi walay kausaban. Kabalo ka, nagpaluwas-luwas lang ka, pero dili ka luwas. Young people, palangga ka sa Dios. Gihigugma ka sa Ginoo. Mauna nga gidala kaniya karon nga gabi para ikaw maluwas. Karon nga gabi ikaw ba kana nga young people nga siguraduon nimo imong kaluwasan, saligan dawaton nimo si Kristo bilang manluluwas nimo. Kinsa maghambal dere, Brother Ronald, dili ko sigurado nga luwas ko. Apan karon nga gabi gusto ko nga maluwas. Gusto ko nga saligan dawaton si Kristo bilang manluluwas nako. Kung ikaw kana, pwede ba nimo itaas ang mga kamot? Yes, na ba? Iduko lang ang ulo ipiyong ang mga mata. Yes, itaas ang kamot. Yes, salamat. God bless you. Salamat. Itaas ang kamot, yes. Mag-ampo ko para sa mga yes, salamat, napa ba? Yes, salamat. Iduko lang ang ulo, ipiyong ang mga mata, walay maglantaw-lantaw. Naidaghan nga nagtasog kamot, leader, assistant leader, aton silang tabangan. Pag mutaas kasi mga kamot na isang body nga mag-share sa mo sa Bible, paunsa nimo saligan dawaton si Kristo bilang manluluwas, salamat sa mga young people nga wala na ulaw. Salamat sa mga young people nga bisan dugay na sila sa simbahan pero nasabda nila karon nga gabi nga dili sila luwas ug andam sila. Nga mudawat musali kay Kristo bilang manluluwas. Iduko ang ulo ipiyong ang mga mata. May naa pa ba? Yes. Itaas ang kamot. Naa pa ba? Brother Ronald, iampo ko
dili ko sigurado sa akong kaluwasan. Karon nga gabi gusto ko nga maluwas. Yes, may naa pa ba? Itaas na daw ang kamot. Yes. Basi may naa pa isa. Yes, salamat sa Ginoo. Napa isa. Itaas ang kamot, kuya. Itaas ang kamot. Itaas ang kamot. Yes, salamat sa Ginoo. Naa pa ba? Itaas ang kamot kung gusto ka nga maluwas. Gusto ka nga magdawat kay Jesus bilang Savior. Yes, may naa pa ba? Itaas ang kamot. Yes. Yes, salamat sa Ginoo. Napay isa. Salamat sa Ginoo. Young people, yes, naapat dito sa may volleyball court banda. Yes, salamat sa Ginoo. Young people, nanay mga young people, nga nagtaas sila nga kamot. Kay gusto sila manigurado silang kaluwasan. Pero ara kadira, nahuya ka, kay dugay na ka sa simbahan, unya abi si mo makauban, luwas ka, mauna mahuya ka nga magtaas imong kamot. Ikahuya ba nimo? Dawaton ba nimo nga ang kaulaw nimo mo'y hinungdan nga maimpierno ka, young people, kay tungod na huya ka, nga abi sa uban luwas ka, pero dili di ay. Basi may naa pa, yes, yes, salamat sa Ginoo, napa isa. Yes, salamat sa Ginoo. Ayaw ikaulaw ang pagdawat sa kaluwasan sa Ginoo. May naa pa ba? Ako nagot, yes, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo, napa isa. Yes, nakakaroon dere. Teenager ka. Ang pinakanindot nga mahitabo si mong kinabuhi kung wala pa ka naluwas, nga ikaw makaangkon sa kay Kristo. Makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Young people, ayaw saya nga kani nga opportunity nga pwede ka nga maluwas, basi may naa pa. Yes, itaas ang kamot. Itaas ang kamot. Yes, itaas ang kamot. Napa ba? Brother Ronald, yes, salamat sa inyo. Itaas ang kamot. Itaas ang kamot, ate. Nagtaas ka sa kamot. Yes, salamat, salamat, salamat. Naisa, salamat. Salamat sa Ginoo. Napa ba? Yes, basi may napa. Last invitation ako. Young people, this is the last invitation for salvation. Basi may napa. Ayaw saya nga ang higayon. Gusto ka nga luwason sa Ginoo. Base may naapa, yes. Brother Ronald, iampo ko. Gusto ko nga maluwas. Magdawat kay Kristo bilang manluluwas. Yes, napa ba? Itaas ang kamot, yes. Napa ba? Base may isa. Yes. Itaas ang kamot, yes. May naapa ba? Young people, ayaw kaulaw. Yes, may naapa ba? Yes. Naapa ba? Yes, salamat sa Ginoo. Salamat ate, salamat sa Ginoo. Naapa ba? Yes. Itaas ang kamot, ayaw kaulaw. Yes, salamat sa Ginoo. Napay isa. Salamat sa Ginoo. Importante ang isa kakalag sa Dios. Importante ang isa kakalag. Basi may isa pa dire. Importante ka sa Dios. Gusto ka nga luwason sa Ginoo. Yes, may naapa ba, young people? Sayang ang youth camp. Nga mahuman ka, nga wala na luwas. Ayaw ka ulaw. Yes. May naapa ba? Yes. Basi may isa pa. Yes. Itaas ang kamot. Salamat sa Ginoo. Napa isa. Napa isa. Pakitaas daw ate. Katong bago lang nagtaas. Yes. Salamat sa Ginoo. Napa ba? Napa ba? Yes. Itaas ang kamot kung gusto ka nga magdawat kay Kristo. Napa ba? Yes. Itaas ang kamot. Mag-ampo ko para sa imuha. Let me pray. Basi may naa pa. Itaas ang kamot, yes. Salamat sa Ginoo, napa isa. At bang ni Kaloy. At salamat sa Ginoo. Napa ba, yes. Itaas ang kamot. Young people, walay problema, magdugay ta sa invitation. Importante kayong kaluwasan. May napa ba? Itaas ang kamot, yes. Yes, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Itaas ang kamot, yes, salamat sa Ginoo. Napa isa dere? Napa ba, yes? May napa ba? Walay problema nga magdugay ta sa invitation. Importante nga ikaw makasigurado sa kaluwasan. May napa ba? Yes. Itaas ang kamot. Itaas ang kamot. Let me pray. Let me pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong paglihok
sa kinabuhi sa mga young people. Nga ikaw nag-convict sa ila may tungod sa ilang panginahanglanon sa kaluwasan. Nagampo ko ngang imong balaan nga espiritu. Maoy magahatag og kahayag sa ilaha nga dili lang basta nga ilang masabtan ang plano sa kaluwasan apan ilang dawaton ang kaluwasan nga imong gihatag sa ilaha. Lord, hangyo mi sa imuha sa mga grasya ug kaluoy nga ikaw magaluwas sa ilaha. Hatagi og langit nun niya kinaalam ang mga nagasangyaw sa ila, mga soul winner Ginoo. Lord, what a best decision niya gibuhat nila karon niya gabi to come to you, work in their hearts. God, I pray ikaw mag-bless for another invitation. Work in the heart of these young people. Continue to close your eyes and bow your head. Young people, you're saved. Luwas ka. Pero wala ka naluwas para muadto lang og langit. Naluwas ka para mas mailhan nimo kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Do you know God? Kabalo ba ka nga nung nga dili ta usay faithful? Kabalo ba ka mahadlukan ta maghatag sa atong kinabuhi sa Ginoo? Because wala ta nakaila kung kinsa ang Dios. Young people, karon nga gabi, iampo sa Dios, Lord, tabangi ko nga mailhan ka. Sayon kaayo ihatag ang atong kinabuhi kung nailhan nato ang Dios. Kaysa maghambal dere, Brad Ronald, God spoke to my heart. Ang Dios sa kig-istorya sa ako nga gusto sang Dios nga mas mailhan nako siya. Gusto sang Dios nga ihatag nako ang akong kinabuhi sa iya. Can you please raise your hand and I will pray for you? Yes, 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 yes. Naidaghan. This time, mo ning buhaton nato. I want all the dili man, if God is working your heart, gusto na ko nga yata nga unang invitation para sa mga lalaki. You come if you need to come. Tanan nga lalaki. If God wants you to come, to know Him more sa inyong kinabuhi, sige lang, forward lang ta sa pinakatumoy gyud hantod sa my curtain. Mga lalaki lang sa. You know what? It's good nga naay mga ladies nga nagasurrender silang life sa Ginoo. But you know what we need? We need young people nga lalaki that they will give their life to God. Naidagan niya mga lalaki, ginaatag ang ilang kinabuhi sa bisyo. Ginaatag ang ilang kinabuhi sa kalibutan. But not to God. I'm tired of seeing young ladies surrendering their life to God, but not the boys. Asa din ninyo yatag inyo ang kinabuhi. Sa mga palahubog ninyo nga mga friends, mga worldly ninyo nga mga friends, naapabay mga lalaki, nga gusto ilon ang Diyos yang kinabuhi. Naapabay mga lalaki nga magambal, I will live for God. Unsay purpose sa imong kinabuhi? Young ladies, if you need to kneel down diya sa mga lingkuranan, you do that. You kneel down diya sa mga lingkuranan. Karon ya gabi it's the time, if you need to kneel down, magluhod ka diya sa mga lingkuranan, magampo ka diya. Karon ya gabi istoryaha ang Dios. Kung wala pa'y moment sa imong kinabuhi nga naghambal ka, Lord, daghan na kayog mga bagay nga giilan ako. Social media influencer, giilan ako. Mga basketball player, giilan ako. Uban nga mga tao, giilan ako. Pero Lord, ikaw, murag wala gyud. Wala gabasag Bible, wala nagaampo. Kung nasa simbahan, wala nagapaminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ikaw ba tong young people nga maghambal, Lord, I will live for you. Ingon ni Paul, for to me to live is Christ. Live for Christ, young people. And to die is gain. You know what? Ampo diya sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko. Tabangi ko, Lord, nga mas mailhan ka nako sa ako niya kinabuhi. Lord, tabangi ko nga maghatag og panahon nga magbasa og Bible, magampo, maminaw sa mga pulong, mag-obey sa imuha, mailhan ta ka sa akong kinabuhi. Young people, lisod para sa imo ay surrendered imong life. Kung wala nimo nakilala,
kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Kung mailahan lang unta gyud nato kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Pariya kita kay Isaiah nga maingon, "Here am I, Lord, send me." Young people, know God in your life. Live for God. Let me pray. Amahan nga langit nun, kami nagapasalamat, Lord, sa imong paglihok, sa pagwali sa imong nga pulong. Salamat, Lord, nga dili lang basta mga young people ang gidala nimo diri sa camp. But we believe that young people that you are already working sa ilang kasing-kasing. Lord, nindot kaayo. Nga kaning mga batanon in a very young age, iluho na kanila sa ilang kinabuhi. Ug sayon para sa ilaha, nga mga buhi para sa imuha, mga lagad sa imuha, kung nakaila sila sa imuha, Lord, ako nagaampo. Padayon ka, nga mag-reveal sa imong kaugalingon sa ilaha, Ginoo. Thank you for using Pastor Darrell tonight. Thank you for using your word, for working in the heart of these young people. Salamat sa mga desisyon nga gibuhat karon nga gabi. Lord, ako nagaampo, pinaagi sa imong balaan nga espiritu. Silyuhi ka ng mga desisyon, Ginoo. Nga dili lang ani nga time kanang a desisyon, but a decision nga naay effect for a lifetime sa kaning mga young people. Work in their lives. Kanang ginaampo in Jesus' name. Amen. Magabal